Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Isang magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. It's 50 days na lang po at Pasko na. Kamusta kayo? Sa mga bata, excited na dumating ang Kapaskuhan? Ilang tulog na lang, bilangin mo, 50 days. No? Unang Sabado po ng Nobyembre. Ang bilis-bilis ng panahon, po. At syempre, kamusta naman yung mga inyong bakasyon? Masaya ba? At syempre, sama-sama together kayo ng inyong buong pamilya ay isang napakasaya at gift na po iyon ng panahon, ang pagkasama-sama ay kakaiba yan sa mga ilang mga regalo sa atin. Pagsama-sama ng pamilya ay isang napakasaya at napakaganda para sa ating lahat. Well, actually, hindi naman masyadong nag-traffic, hindi naman na traffic ang mga karsada, hindi gaano katulad ng mga ilang panahon, di ba? Dahil sa mahabang bakasyon. So kami nga ay Saturday pa lang ay nagpunta na kami doon sa amin sa probinsya. Ay napakalinis po ng karsada. Kaya't masarap bumiyahe pagka ganun, At kung makita natin na masisilip naman natin ang kalsadahan nitong mga nakaraan, sabi nga natin hindi naman ganon kasikip ang trapiko. Although may mga dumagsa rin naman yung mga tao, pero hindi katulad ng mga ilang mga panahon, no? At kahit umulan, umaraw, mga ambon-ambon, mamaya sisikatan naman yung araw, mamaya biglang magdidilim ang panahon, ay yun po ngayon ang talagang panahon na natin, po. So, talaga namang masayang nagsasama-sama ang buong pamilya. Siyempre, first time lang yun, halos ang matagal bago magkakita-kita uli, po. At usapin din ng undas, ay nakikiisa rin naman tayo, nakikisimpatya at condolence din of course kay Sir Luther sa pagkamatay ng kanyang kamag-anak. So, yun. At hindi pa natin na papag-alaman kung nasa na si Sir Luther ngayon, Naku mga kaibigan at kakampi ko, napakarami pa rin mga balita at iba't ibang issue ang ating matutuklasan ngayong araw ng Sabadong ito. Ang daming kwento nitong Sunday. Itong Sunday lang na ito, di ba? Bago undas, ay nagkaroon ng isang lindol, Lindol dito sa Italy, na mayroong magnitude 6.6, So dito this time may ilang OFW ang naapektuhan, diba? So niyanig siya ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Norcia sa Central Italy. Itong nakaraan linggo lang po ng hapon, sa Pilipinas, bandang alas 7 ito ng umaga sa Italy at sa atin hapon. May halos 2 buwan pa lamang matapos yung magnitude 6.2 na lindol sa naturang bansa ay nag-iwan ito ng 200 kataong patay. Matatandaan po natin yan, po. Ngayon ay biglang lumindol naman ng 6.6, di ba? Itong Sunday lang. Ayon sa US Geological Survey na itala ang epicenter nitong lindol na ito
sa layong 68 kilometro sa timog silangan ng Perugiay City na malapit sa nabanggit na bayan. Pero may mga reports na may lakas daw ito na magnitude 7.1 tumamang pagyanig sa Italy. So hindi po 6.6, no? Ayun lang, ito kwento lang to ng mga ilan o report mismo na 7.1 daw yung lindol. Pero this time, wala namang umanong na italang casualties sa panibagong pagyanig sa Italy. Maliban lang sa mga, well, of course, yung mga aftershocks, no? Yung mga nararamdaman yung lindol sa kabisera ng Rome at ilang gusali rin umano sa mga nagtamo ng pinsala. O may mga konti-konti pero hindi naman gaano katulad ng dati. Samantala naman kinumpirma ng Overseas Filipino Workers na nagngangalang Rosemary Marasigan na marami silang mga Pinoy ang apektado ng malakas na lindol. So sa kwentuhan, yung iba daw ay nagulantang kaya takalabas sila nakapansuot lang ng pang tulog, di ba? So medyo malamig na rin ang panahon doon kaya medyo delikado rin ang lumabas-labas basta-basta. So hopefully at sana ay wala nang mga ganitong klaseng lindol dahil nga naman ay magki-Christmas. Ano po? Sige. Okay. So, ilan pang mga issues concerning OFWs ang ating pagtuunan ng pansin, no? Marami, iba-iba na mga kwentong katulad ito, nabasa natin ito sa pamamagitan ng pagpapadala nila sa social media, sa Facebook. Ito ay si Akrima Magid. Ayan, no? Sinare niya ito sa atin at sinare niya pa sa ibang mga iba't ibang mga kakilala siguro o ka-Facebook. Share ko lang po, basahin ko naman po sa inyo ha. Share ko lang po yung embassy dito sa Alcobar. At itong babae po ito na napakasungit daw at walang konsiderasyon sa mga Pilipino na kung saan lugar pa nang galing itong mga OFW natin. 8 oras daw ang biyahe nila para lang makapunta sa embassy at ma-renew ang kanilang passport. So ayun, dito po kasi nakita natin na talagang mga nakaupo na ang ating mga babayan sa lapag. Ikita ko po dito, kung mabubuksan nyo inyong mga Facebook, ay medyo nandoon yon. At ito naman si babae ay nag-text, no? At palinga-linga pa. Ayon sa kanya, 8 oras daw silang bumiyahe para lang makapunta sa ating embassy at ma-renew yung kanilang passport. Kaso pagdating daw nila doon, maraming din tinanggap kasi daw kailangan online appointment. Yan. So, online appointment. Nakakawa po yung iba na matatanda, sabi niya, na nagtitiis maghintay dahil andito na sila umagang-umaga pa. Sabi ng ibang staff, tapusin lang nila yung mga appointment at saka kami aasikasuhin. This time, alas 4 na po ng hapon, tapos na ang may mga appointment. Pumila na kami. Pero sinabi ng babaeng ito, nandun sa picture, no? Na hindi daw kami maasikaso dahil may appointment. Dahil dapat may appointment kami. Kaso, marami dito sa nakapila hindi marunong gumamit ng online para sila ay makapagpa-renew o makapagpa-register. Yan. Sa akin lang po, sabi nung nagpadala sa Facebook, konsiderasyon lang naman ang hinihingi namin sa kanila kasi maaga pa silang natapos pero ayaw nila talagang asikasuhin yung mga yung mga kapwa natin OFWs na hindi nakapagpa-register online. Yun. Kahit ako nahirapan ako mag-online, nakala nyo ba? So, ayun. Galit na galit yung mga OFW. Minsan yung iba may edad-edad na yun. Iba nakachinelas lang po. Dahil talaga namang, siguro mga construction worker. So, instead na mag-bis-bis pa, madaling araw kasi silang bumiyahe. Isipin nyo naman, 8 oras na biyahe. Tapos, bigla sasabihin hindi pwede sila. Lungkot naman mga ganitong klase. At sana na nga ay asikasuhin sila.
So, naku naman, dyan sa Alcobar, tulungan nyo naman yung ating mga kababayan. Kasi, alam nyo po, yung mga OFW na yan, ang nagpapasweldo sa inyo. At nakakaawa naman sila kung hindi ninyo sila tutulungan o matuto silang gumamit ng computer. Diba? Sabi nga ni Administrator Leo Kakdak, sabi niya, dapat matuturuan natin yung ating mga kababayang lalong-lalo hindi marunong gumamit ng mga social media o itong ang ginagamit na online na ito. So, dapat ina-expect natin na matuto rin sila. Diba? So, sa ating mga kababayan naman, gusto natin ipaalala sa inyo, kahit papaano po ay matuto rin tayo at mag-aral para hindi natin sapitin itong mga ganito. Ako po ay nakikisimpatya sa inyo dahil alam kong mula sa malayo, madaling araw pa kayo, ay nakapila na kayo para lamang kumuha na o mag-renew ng inyong pasaporte. Napakahirap din po nito, kaya doon nananawagan tayo dito sa embahada sa Alcobar. Tulungan po naman natin ang ating mga kababayan dahil mahirap nga po ang bumiyahe ng madaling araw. Tapos ang passport mo ay mapapaso. Mahirap po yun. Mas lalong poproblemahin ninyo yan kapag sila ay nahuli dahil ang kanilang pasaporte ay paso na. Diba? So yun. Nakaw. Alam po ninyo mga OFW ay sobrang layo naman talaga ng pinanggalingan, kaya dapat sila ay mga taong inyong tutulungan. Sana imbes na kayo po ay mag-cellphone, tulungan na lamang po ninyo sila at turuan kung paano at ano ang gagawin. Yan. Meron pa ako nakita dito isa, nag-viral din to Isang picture na kung saan yung mga employer niya, siguro ito, pamilya, na kumakain, pero si household service worker ay nasa isang table at nakatingin lang sa kanila. So, diba? Na medyo nakakalungkot nga itong mga ganong klase. At, wala tayong magagawa dyan, pero ganun talaga ang buhay, May mga ganun kasi na talaga naman na hindi talaga sila sinasama. Pero sana kung ako naman ay ang hirap nga, ang hirap pag mahirap, no? Okay. So, sa pagbisita naman ng ating Pangulo sa Japan, sinabi niya, no more OFWs in the next generation. At ito yung mani ng palakpak talaga, no? At sana nga ay totoo sa mga susunod na panahon kasi mula po kay Presidente Marcos, sinabi niya na ang pangibang bansa ay pansamantala lamang at sa mga susunod ay gagawa tayo ng paraan para dito sa Pilipinas ay magtrabaho talaga ang ating mga kababayan. Dito lang sa Pilipinas, dapat ay naghahanap buhay na sila. At sana nga ay maging totoo yan, bukod pa sa sinasabi ng Pangulo na gusto niyang magkaroon ng isang OFW bank o bangko ng mga OFW. So maganda sana yan, kung ito ay makikilabang talaga ay ang mga OFWs. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Okay, so iba't ibang issue pa rin. Dakuan natin ang Thailand na kung saan ay marami-rami tayong mga OFWs na narariyan. At alam ba ninyo na ang kanilang hari dyan ay kilalang malapit sa ating mga OFWs. At ngayon po, nakatakda na umanong umupo bilang bagong hari ng Thailand, si Crown Prince Maha Vajiralongkorn. No?
Ito isang buwan matapos pumanaw ang kanyang ama na si King Bhumibol Adulyadej na siyang longest reigning monarch sa mundo. Diba? So ayon nga kay Ambassador Terona, napakabait ng haring ito at naging magkaibigan sila at ayon nga sa kanya, nais ni Ambassador na mapuntahan muli at bumisita sa kanyang kaibigan, royal friend ang tawag ni Ambassador Terona dito kay King Bhumibol. Ano po? So sa oras na formal makaupo ang 64-year-old Crown Prince, inaasahan na maghahayag ito ng bagong military drafted constitution at magtatalaga ng sarili nitong senior royal officials. Yan, di ba? So, kung matatandaan natin ng mga nakaraan, ikinababahala ng mga mamamayan ng Thailand ang delayed na succession sa namayapang si King Bhumibol. Yan. Si King naman, ang hari naman ito ay nakahimlay sa loob ng Grand Palace sa kabisera ng Bangkok at araw-araw nagkakaroon ng funeral rites. Yan. At syempre inaasahan din natin na marami pa rin ang bibisita at magbibigay ng parangal para sa kanya. Siguro yung mga Pilipino katulad ni Ambassador Terona ay talaga namang pinagiliwan ang haring ito dahil nga mabait sa kanila. At sabi nga nila, pro-OFW ang naturang hari. So yan yung iba't ibang mga issue natin ngayong araw na ito ha. Ito pa isa pala. At ito rin ay nakabatay ito sa ating balita, no? Yung starting October po, effective October 1, 2016, may bagong minimum allowable wage. So tumaas na naman po ng 4,310 Hong Kong dollars ang sweldo ng mga OFW sa Hong Kong, yung mga ating household service worker, no? Yung ating mga domestic worker. At may food allowance na dati ito kasi 900, ngayon 1,037 Hong Kong dollars, o, diba? So medyo maganda-ganda na naman tong kitaan na to, no? At doon po October 15, doon sa mga starting October 15, doon po sa inyong mga kontrata sa mga OFWs, doon sa inyong kontrata, may makikita kayong nakalagay doon, for safety purposes, cleaning the exterior of windows is not part of the domestic helper's duty. Yan. So doon makikita nyo po, kaya kayong mga OFWs, hindi kayo obligado na yung exterior windows, no? Hindi nyo pwedeng linisin yan na kayo kasi po yan ay bahagi ng iba naman, yung mga cleaners talaga, yung bihasa para sa paglilinis ng ganyang mga bintana. Kung matatandaan natin ay nito mga nakaraan lang na panahon ay may namatay nga dahil sa naglilinis ng kanilang mga bintana. Nahulog ang Pinay na ito, no? At tuluyang namatay. So, ulitin lang natin, para sa kaligtasan po ninyo, kayong mga domestic worker bound for Hong Kong, tandaan natin, doon sa inyong kontrata may nakalagay na ganito, for safety purposes, cleaning the exterior of windows is not part of the domestic helper's duty. So, hindi po ninyo duty ang maglinis ng mga bintana, sa labas ng bintana. Ano po? At paulit-ulit natin binabanggit, ito po ay kung kayo ay pipilitin ng inyong employer na maglinis ng inyong mga exterior windows, ay pwede kayong mag-report, no? Pwede kayong mag-report sa inyong mga Philippine government. Ibig sabihin, itong ating mga polos, o kaya ay magreklamo rin kayo sa ating mga opisyalis na nandyan sa Hong Kong, kasi hindi na po yan pinapayagan. At pwede kayo mag-report din sa inyong mga agencies. At tingnan din po ninyo na siguraduhin ninyo na mayroon talagang nakalagay
na sa inyong kontrata yung binanggit ko kanina. So, yan, ang labor attaché na si Halilo O. de la Torre ang nagbabanggit po nito sa inyo. Okay? Yan. So, alam mo niyo na napakaraming iba't ibang taglay ng isang OFW. Lagi kayong alerto at laging huwag magpapaloko. Iwasan yung mga illegal recruiter at dapat huwag magpasilaw sa mga buladas ng mga recruiters. O yan po, paalala ko pa rin sa inyo, no? Kasi ewan ko ba naman, ang dami pa rin naluloko sa mga panahon na ito. Hindi ko maintindihan, ano? Ang dami ng mga binibigay na information ay hindi ko maintindihan bakit marami pa rin ang natatangay sa buladas ng mga recruiters. Okay? So, tayo nang dumako sa ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. Okay mga kaibigan, nandito naman tayo sa alam ba ninyo na ang Pasko ay isang relihiyosong okasyon na ipinagdiriwang sa iba't ibang parte ng mundo tuwing December 25. At syempre sa sari-saring mga tradisyon ang inoobserbahan ng mga Kristiyano tuwing Kapaskuhan. Ang espesyal na okasyong ito ay isang paggunita sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Ayon naman sa mga modernong mga historian, ang araw ng kapanganakan ni Jesus ay nasa pagitan ng 7 at 2 BC. Ngunit walang nakakaalam ng tiyak na buwan at araw. Kung pagbabasihan natin ang Biblia, kahit sa Biblia po, hindi nakasaad ang tiyak na petsang binanggit ang araw ng kapanganakan o walang binabanggit na araw ng kapanganakan ni Jesus sa dalawang canonical gospel noong kalagitnaan ng 4th century. Itinakda ng hilagang Kristiyano ng simbahan ang Pasko sa December 25. Sumunod din ang mga taga-silangan. Ang kauna-unahang naitala ng selebrasyon ng Pasko sa petsang December 25 ay noong 336 AD. Ito ay panahon ng pamamahala ni Roman Emperor Constantine. Siya din ang unang Kristiyanong Roman Emperor. Makalipas ang ilang taon, opisyal na idiniklara ni Pope Julius I ang kapanganakan ni Jesus sa naturang petsa. Ayon sa mga tagasaad ng kasaysayan, may mga simbahan daw noong unang panahon na gumamit ng Julian calendar, kung saan ang katumbas ng December 25 sa mga makabagong Gregorian calendar ay January 7. Isang araw makalipas ang selebrasyon ng Epiphany, itinakda ng Council of Tours o 567 ang 12 days sa pagitan ng Pasko at Epiphany bilang unified festal cycle. Kaya binigyang importansya ang December 25 at January 6. Samantala, paano ba nagsimula ang Pasko sa Pilipinas? Ating ang tingnan, napakakulay, napakaganda at napakasaya ng Pasko sa gitna ng kasaysayan. Sumagi ba sa isipan ninyo kung paano nagsimula ang Pasko dito sa ating bansa? Sige nga, isip-isip tayo. Ang Pasko sa Pilipinas ay dinala sa atin ng mga Espanyol na colonizers. Sila ang nagmulat sa atin mga mata sa relihiyong Katoliko sa kasalukuyan. Ang Pilipinas ang pangatlong pinakamalaking Katoliko o Katolikong bansa sa mundo. Isang Portuguese na nangangalugad na ang pangalan ay Ferdinand Magellan ang dumating at sumakop sa Cebu noong 1521. Ang Pilipinas ay sumailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol ng mahigit 300 taon. Ang kanilang matagal na pananatili sa ating bansa ang dahilan
kung kaya't malawak ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa atin. Tinuruan nila tayo ng iba't ibang tradisyon tulad ng pagdiriwang ng Pasko. Natapos ang kolonisasyon ng mga Espanyol nang nanalo ang Amerika laban sa Espanya noong 1898. Nanatilan naman ang mga Amerikano sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946. Na-influensyahan din tayo ng mga Amerikano sa ating pamumuhay at kultura. Malapit sa mga puso natin ng mga Pilipino ang Pasko. Ang Pilipinas na marahil ang mayroong matagal na pagdiriwang ng Pasko. Kasi pagsapit pa lamang ng Setyembre, makaririnig na tayo ng mga tugtuging pamasko sa radyo, di ba? Pagdating ng mga Oktubre at Nobyembre, maraming mga Pinoy ang nagsisimula ng maglagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga bahay. Maaga pa lang, itinatayo na ang Christmas tree at sinasabitan na ng mga parol sa bintana o nagsasabit na ng mga parol sa bintana at labas ng bahay. Ano ba ang simbolo ng Pasko? Ang parol ay isa sa mga kapansin-pansin na simbolo ng Pasko sa Pilipinas. May iba't ibang klase ng parol na makita sa Pinas. May maliit, may malaki, at may dambuhala. Maraming kulay, disenyo, at ang iba ay may ilaw pa. Gumagamit din ang mga Pilipino ng iba't ibang materyales sa paggawa nila ng parol. Ang karaniwang parol na hugis tala ay simbolo ng bituin ng Bethlehem na gumabay sa 3 hari o 3 kings or 3 wise men na mahanap ang kinaroroonan ng sanggol na si Jesus. Ang Belen naman o Christ Nativity ay isa pang magandang simbolo ng Pasko natin. Pinapakita dito ang sanggol na si Jesus sa kanyang sabsaban na pinapaligiran ni Joseph, Mother Mary, mga pastor ng tupa at 3 hari na may dalang mga regalo. Ito din ang panahon ng nagtitipon-tipon ng mga bata upang magkaroling sa bahay-bahay. Dala-dala nila ang kanilang mga tambol, marakas at mga kalembang na gawa sa tansan. Kumakanta sila ng mga maikling kantang may temang pamasko. Masayang aktibidades ang karoling. Minsan kahit mga matatanda nagkakaroling din, di ba? Mga bata ay nagkakaroling. At syempre binibigyan ng kaunting pera tulad ng barya. Madalas ito iniipon ng mga bata para pambili nilang candy o merienda. Ang pagbibigay ng Christmas card, pagkain ng kastanyas, paglalagay ng Christmas tree, pagsabit ng Christmas stockings ay paniniwala kay Santa Claus at mga impluwensya ng mga Amerikano. Ang mga batang Pilipino ay natutong magsulat ng liham kay Santa Claus upang humiling ng regalo. Inilalagay nila ang maikling liham sa kanilang mga medyas o stockings. Habang hinihintay ang Pasko, ang mga bata ay pilit na nagpapakabait. Galing para maisulat ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga mababait na bata. Kapag pilyo daw kasi maaaring gampasan ni Santa Claus ang kanilang bahay. Kaya't walang chimney sa Pilipinas, gumawa ng paraan si Santa para mapagbigyan ng hiling ng mga batang Pilipino. Yan po ang ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, natatanhon. OFW Headlines. Sa mga Pilipino domestic workers sa Hong Kong, makakasiguro na kayo sa inyong kaligtasan.
Sisigurado na ninyo ang inyong kaligtasan mula sa mahihirap na trabaho. Bakit? Dahil sa pakipagtulungan ng Department of Labor and Employment, Department of Foreign Affairs at ng Hong Kong Government. Dahil mula dito, mapapalakas na ang pagpapatupad ng safety standards for OFW. Ayon pa kay Hans Leo Kakdak, ang bagong administrator ng OWA, ito ang tugon ng pamahalaan para sa mga OFW na nasa Hong Kong matapos na ang mga ito ay matakot para sa kanilang kaligtasan. Matapos na mapabalita na may namatay dahil sa nalaglag ito sa ika-49 na palapag ng kanilang tinitirahan habang ito ay naglilinis ng kanilang glass window. Samantala, ang Philippine Labor Attaché at representative ng Hong Kong Labor Ministry sa ngayon ay matindi pa rin ang pagbabantay para maging istrikto sa implementasyon para sa proteksyon sa paggawa ng mga OFW sa naturang rehiyon. Samantala, sa ngayon ay iniimbestigahan na ng otoridad sa Hong Kong ang pagkamatay ng isang OFW sa Hong Kong dahil sa pagkahulog nito sa kanilang condo unit. Samantalang ay naman kay Administrator Kakdak, ito isa sa mga safety standard na maganda para sa mga OFW at magiging ligtas sa anumang oras sa loob ng trabaho ng mga household service worker. Samantalang simula October 1, ang lahat ng kontrata ng mga Filipino domestic workers sa Hong Kong ay may nakalagay. O take note po ha, cleaning the exterior of windows of their employers flat is not part of their duties. Sa ilang mga balita pa natin ngayong Sabado, isang party list lawmaker nitong nakaraang linggo ang umapila kay Pangulong Duterte na tulungan ang ating mga kababayan sa China na maging legal. Dahil sa mayroon daw tayong 200,000 undocumented overseas Filipino workers na nasa China sa ngayon. Si OFW Party List Representative Aniceto John Bertiz ang humingi ng tulong matapos na bumisita si Duterte sa China. Hinihiling ni Bertiz na mas palakasin ang bilateral ties ng dalawang bansa. Sa ulat pa kay Bertiz, iba't ibang mga OFW ang mga narito tulad ng household workers, tutors, private teachers na wala po talaga itong formal agreement sa ating bansa at ang China. Hindi rin nagbibigay ng work visas para sa mga kategoryang ito. Sa ngayon ay niya ang mga OFW ay nasa 200,000 undocumented at kukunti lamang ang mga dokumentado sa naturang bansa. Dagdag pa ng congressman, ang mga undocumented workers ay hindi nakakakuha ng mga benepisyo kumpara sa mga Chinese nationals. Sa ilang mga balita pa, mag-asawa na arestado ng Kuwaiti Police matapos na mahulihan ng processed pork sa kanilang tinitirhan. Natagpuan sa kanilang bahay ay may 30 kilong mga smuggled pork. Ayon sa otoridad, ang mag-asawa ay nakilala lamang sa pangalang M&J. Samantalang ang mga processed meat ay ibinebenta daw ng 9 Kuwaiti dinar per kilo. Ayon sa Kuwaiti Police, may mga nagbigay ng impormasyon sa kanila kaya't nahuli nila ang naturang mag-asawa. Ang mga naturang mag-asawa ay ididemanda ng illegal business activity. Ayon sa batas ng Kuwait, all alcoholic beverages and associated materials, beef, pigs, pork, pigskin products such as handbag, wallet, are denied entry into Kuwait, a Muslim country, according to its laws and regulations. Samantala, isa sa mga nais ng Pangulong Duterte para sa mga OFW ay maging komportable di umano ang buhay. Kaya't
sa kanyang panukala ay magkakaroon ng sariling bangko ang mga OFW. Dagdag pa ng Pangulo, I'm thinking really seriously now na magkaroon kayo ng sariling bangko, anya. Ayon pa sa Pangulo, dapat gamitin ang postal bank ng gobyerno dahil ayon sa kanya, wala namang daw sumusulat na sa ngayon. Dagdag pa ng Labor Secretary Silvestre Bello III, plano ng gobyerno na gamitin ang 20 billion pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration at ito'y mula naman sa kontribusyon ng mga OFW upang makabili ng isang OFW bank. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Mission Impossible. Okay mga kaibigan, nandito na naman tayo sa isang yugto na naman ang ating programa na napaka-espesyal sa atin dahil nakausap natin ang ating mga kababayan na nasa Saudi Arabia na kung saan may mga problemang kinakaharap. At syempre, pag Saudi Arabia, maalala natin dyan ay ang sampilak mula kay Miss Mila Lapus. At ngayon natin pakinggan ang apat na ito, kung makakasama lahat, no? Ang apat na OFW na biktima ng iba't ibang klaseng problema tulad ng isang taong walang sweldo at sinasaktan sila o walang sweldo buo talaga at hindi maganda ang kanilang tinutulugan. So ayan po yung ating mga nakausap, pakinggan natin at kayo na ang humusga. At sana nga ang panawagan nila sa ating pamahalaan ay umabot sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa Polo OWA. Hello? Oh, Hello, good ma'am. morning. Ano Hello, ma'am. pangalan? Good morning po. Pwede bang mabanggit natin pangalan mo? Hindi. Opo, ma'am. Ako po si Angelica Baraba po. Angelica? Hello. Hello, Angelica? Rolona Baraba. Baraba. Angelica Rolona Baraba. Baraba. So, ikaw Rolona. ay... Opo. Oo. Angelica, kailan ka pa dumating dyan? Dumating po ako dito, ma'am, is December 30, 2013. 2013 ka pa, nandyan. Opo. Basta Opo. ka naman. 2013, di Opo, 3 ma'am. taon ka na dyan. Opo. Bago po ako umalis sa amo ko, ma'am, finish contract po ako. Finish contract naman pala eh. Bago Okay. po ako So, pinasweldo ka naman niya? Wala po akong swahod, ma'am, 1 taon, kaya po nag-run away ako. So sa 2 taon, Hindi 1 po. taon ka lang niya pinasweldo? Opo. Oo. Opo. Bakit daw? Bakit daw? Ay, hinihingi ko man po ang sahod ko. Ayaw niya ibigay. Sabi niya, sway. Tapos ang daming trabaho. Lahat ng anak niya. Ikaw ng nagtatrabaho? bahay ng anak niya, Opo. Di mo ni-report yan sa police? Hindi ko na matiis. Hindi po ako nag-report sa police, ma'am, pero alam na po ng embassy kaya lagi po ako humihingi ng tulong sa embassy. Pero wala, hindi po nila ako tinutulungan. Hindi ka tinutulungan ng embassy natin doon. Sino ang tinawagan mo sa embassy natin? Si Rodasa, si Rodasa at saka si Sernadora at yung si Dasa na si Ma'am Janice po. Si Janice, Ma'am Bago Janice. pa lang po. Opo. Nakausap ko po yan sila lahat. So anong sabi nila sa'yo? Ang sabi nila, ma'am, magtiis lang daw ako. Yun ang sabi nila.
Pero ginagawa ba Kasi nila ng paraan? Hindi po. Yun nga po. Hindi, ngayon po, ma'am. Kasi hindi nila ginawa ng paraan. So, anong agency mo? Ano po, American Friend. Ano ba yung American Prime? Opo. Saan opo. to saan to na-locate? Saan? Sa May Mabini po. O, sige, tingnan natin yan kung saan ha. Pero nakapag-report ka na ba sa iyong agency? Opo, ma'am, nag-report na po ako. Ay, kasi ngayon po, ma'am, nag-close po ang agency ko. Okay. Ano po, absorb po ako dati ng, Anfil. Before ako nag-flight dito sa Saudi, Anfil po ang nagpapalipad sa akin kasi hindi ko alam, yun pala nag-close na yung American Friend, kaya inabsorb ako ng Anfil. Galing Anfil. po ako ng Dubai, na Anfit po ako. Opo, Oo. na-unfit po ako sa Dubai, din nag-flight ako papunta dito. So, nung nasa Anfil Dubai po ang ka, nag-absorb sa akin. okay. So, nung nasa sa Dubai ka, Anfil na ang binigay sa'yo. Opo, hindi po, yung pagdating ko galing Dubai po sa Pilipinas, pagbalik ko papunta dito sa Riyadh, Anfil po ang nagpapaano sa akin. Anfil po ang nag-handle sa akin, ma'am. Pero ibig sabihin, bukod dito sa lakad mo na ito, meron ka pang mga pa-abroad dati pa. Opo, kasi galing po ako ng Dubai, 2 months lang po ako sa Dubai po kasi na-unfit po ako. Kaya umuwi ako ng Pilipinas, then pagdating ko sa airport sa Pilipinas, tinawagan ako ng handler ko, si Sir Bong, sabi niya, next month, December 30, lilipad ka papuntang Saudi, sabi niya. Then, Anfil po ang nakahawak na sa akin. Pero So, yung kontrata ko po, American Prime. nag-change. Mahirap nating hanapin ang American Prime kung sarado na nga siya, di ba? Pero, ibig sabihin, pwede kang makauwi. Pwede po ako makauwi, ma'am, pag makuha po talaga kami dito sa embassy, ma'am. Kasi unang-una, ma'am, ang problema po sa akin talaga, yung amo ko, kasi wala po talaga akong sahod, sila ang may problema. And then, bago po ako nag-run away, pinis-contract po ako sa kanila, ma'am. Inayos ko po talaga yung okay. pinis-contract ako. Kasi Sige. wala po akong problema. Sila ang amo ko po ang may problema. Oo. Yun Sige, lang po okay. talaga. Ano ang gusto mo masabi sa atin, sa ating Polo Owa? Anong gusto mo masabi? Sige, sabihin mo nga, Angelica. Gusto ko po talaga yan sa Pulo Uwa, tulungan nila ako makauwi, ma'am. Tulungan po nila kaming makauwi kasi unang-una, ma'am, 9 months na po kami dito. May mga pamilya po kami. Sige, oo. So, Kaso, ma'am, hindi sila tumutulong. pero yung sweldo mo, abangan mo pa rin, patulong ka kay Ma'am Mila na makuha mo yung sweldo mo. Opo, talagang kukunin ko yun, ma'am, kasi 1 year ko po yun. Pinaghirapan ko po yun. Oo. So, Angelica, mag-pray lang tayo, ha? Opo. Sige, salamat. Sige, titingnan natin kung anong magagawa din natin, ha? Salamat. Sige, salamat Opo, din, salamat din Angelica. God bless you, God Opo. bless you. Opo, God bless you too, ma'am. Ito na pong iba mga kasama na. Oo, susunod. Hello? Hello po ma'am, good morning. Morning po. Diyan sa Saudi ay good morning pa, ma'am? Sa Saudi. Opo. Oo, good morning pa dyan. O sige, ma'am, kamusta po? Sa ngayon po, okay naman po ma'am. Pwede ba malaman ang pangalan mo? Pwede? Opo, ako po si Adsbora Latif. Hads, Dora, Adsbora M. Latif. M. Opo. Latif. So, anong mo, nickname mo? Opo. Dora. Opo. Sige. Ads po, Ads ang nickname ko po. Ads, kamusta ka na? Ano naman ang nangyari sa'yo? Opo. Magkasama po kami yung una po, si Angelica Baraba po. Oo. Magkasama kayo sa isang sa isang Hindi po, iba po yung amo namin pero magkasama po ang bahay namin. Ang sa kanya tatay po, sa akin po anak po. Anak okay. ng amo niya po, ang amo ko po. Oo. So ikaw naman, ano naman ang kaso mo? Overworking po ako, tapos pinapatulog po kami sa isang stock room po, ma'am. Tapos po, ang dami pong trabaho, tapos pinapakain kami po ni ate, yung si Anzi po ng
Kanin lang po, mami, sa isang taong ko sa kanila panamalagi po, kanin lang po ang kinakain namin po. Walang ulam, walang ulam. Wala pong ulam. Tapos, opo, ma'am. Tapos wala po kaming kumot, wala po kaming sapin. Tapos, Tapos yun, naano ko lang po, tapos yung ano ko po, amo ko po, may sarili pong silang bahay, tapos doon ako pinapatulog sa kasama ko kay ate, doon sa kay Angie po. Sa sa isang stock room po ang pinatulugan. Kasama namin po yung mga daga, matutulog. sige, nakailang taon ka dyan sa employer mo? Isang taon po, ma'am. Kasi ano na po kami ni ate na umalis na po kami kasi hindi na namin po matiis ang yung trato nila sa amin. Tapos si ate po wala pong sahod, isang taon po walang sahod. Sa ako naman okay naman po yung pagpasahod ng amo ko sa akin eh. Pero dahil sa sobrang trabaho naman. Opo, kasi lahat po ng kapatid ng amo ko, tapos yung dito tinutulungan ko pa si ate, tapos kasi po naawa rin po ako sa kanya kasi ang dami naming trabaho. Mauwi ako sa bahay, magtrabaho naman ako doon sa bahay. Pagdating sa kanila, trabaho din naman, tapos pupunta pa ako sa mga kapatid ng amo ko sa ibang bahay. Na wala rin pagkain, ganoon din po. Tinatrato po kami para mga hayop po. Okay, so, ads, ano ang agency mo? Sa Happy World po. Happy sa World. Santa Monica po. Happy World. Opo, sa Santa Monica po. Oo. Opo. So, nandiyan pa ba yung agency mo? Nandiyan pa po. Kasi noong una po, ma'am, nagreklamo na po ako sa kanila. Nag-text ako sa kanila. Tapos tinawagan nila ako. Sabi lang po sa akin, magtiis na lang po. Sinabi ko naman po sa kanila, sabi ko, kayo kaya ang nasa sitwasyon namin, sa sitwasyon ko dito na hindi pinapakain. Kanin lang ang kinakain namin dito. Sabi na, tiisin nyo na, at least maganda naman po yung sahod nyo. Sabi niya ganoon sa akin. Tapos yung pinatayan na ako. Okay. Sige. Kung nandyan pa yan, pwede nating habulin to. Hihingi ako sa inyo ng mga report ha, tsaka yung mga file ninyo ha. Opo. Oo, sige. Okay. So, salamat, Ads ha. At ano lang tayo, Ads. Manalangin tayo kay Allah. Ano? Opo. Oo. Inshallah po. Hello po, ma'am. Good Hello? Sino to? Pwede mo sabihin pangalan mo? Ako po si Rhea. Ako po si Rhea Belbon. Rhea. Rhea Bel po. Rhea Bel. O Rhea, Opo. ano ang problema mo? Bali ako po kasi, sinasaktan po ako nung nanay nung amo ko. Tapos, bali po, halos 7 months po akong hindi pinasahod. Tapos yung inaano ko po, tinutulugan ko is kusina lang po siya. Tapos yung pinapaalaga pa po ako nung anak nung kapatid nung amo ko na umalis, nagpunta ng ibang bansa. Doon po sa akin iniwan yung bata. Bukod po sa mga alaga ko. Tapos po kung ano-ano po ang mga, pag may toyo po yung matanda, kung ano-ano po yung mga binibintang sa akin. Tapos, inaano po ako, sinasabunutan po at sinudgud po ako sa inodoro ng banyo. Oo, tapos, Tapos yun nga po. siya kaya umalis ka na, 7 months ka lang. Ano ko po, hindi po, 1 year po ako mahigit, kaso 7 months po akong walang salary. So, nakailang, Tapos ayaw po akong bigyan ng communication sa pamilya ko. tapos, so ano sabi mo sa pamilya mo ngayon? Bali po nung nag-run away po ako, tapos nakuha po ako nila Mami Mila, doon po tinawagan niya yung family ko. Kaya nalaman po nila na umalis po ako sa amo ko. So, Rhea, ano ang iyong agency? Apo. Ano agency mo? Shiba Manpower. Shiba po. Shiba. So, kailan ka pa nandyan? Opo. Kailan ka pa nandyan? February 18 pa po ako dito. 20? Anong taon? 2016 po. Kababago mo lang, ano? 2016 po. Okay, kararating mo lang nung din. February pa po. Oo. Diyan ka nagpido sa Shiba, ano? Bali, kulang-kulang. Opo. Okay. Halos Sige. mag-10 months na po ako dito. So, gusto mo manawagan sa ating pamahalaan?
Basta po ang sa akin lang naman po is makauwi. Tulungan lang po talaga kaming lahat dito na makauwi. Bali, pito po kami rito sa ngayon na gusto po talaga makauwi dahil yung mga pamilya po namin po talaga inaasahan din po kami na makauwi dahil wala rin po silang ibang aasahan kundi kami din po. Taga saan ka, Ray? May mga anak po na Valenzuela po. Valenzuela, okay. So, sige, tingnan natin kung ano magagawa, natin. So, sige, Rhea, ulitin mo yung mga panawagan mo. Sa akin po nananawagan lang po ako sa pamahalaan po natin na sana po lahat po kami ditong pito makauwi na po as soon as possible po. Kasi po wala na rin pong inaasahan yung mga pamilya namin kundi kami rin lang po. Hindi naman po kami kumikita sa ngayon so wala pong maaasahan yung pamilya namin na para kawawa naman po sila. Sige. Prayer lang, Rhea. Opo. Tingnan natin kasi medyo matagalan din pag naayos yung mga ganyan eh. Maraming pang papeles ang dapat natin ma-produce, Pero dapat alam din ng pamilya mo na Opo. kung ano yung nangyayari. Okay, thank you very much, Rhea, ha? Prayer lang, Rhea. Pero po, apo. Sige, Rhea, ano gusto mo? Sige po, thank you din po ma'am. Sige. Thank you din po ma'am. Wish lang po talaga po namin na matulungan po kami as soon as possible po kasi ilang buwan na rin po kami dito nag-i-stay. Okay. Sige. At saka ma'am, hinihiling po rin namin sana matulungan din po ng pamahalaan dito yung Sampila. Kasi sila lang naman po yung tumutulong dito sa mga katulad namin. Sige. Ako din, gusto ko sana ganun, Titingnan Sige natin at matatanong natin Okay yan nga sa... po. Sige. Okay. Sino isa Opo, kasi po ma'am, sariling bulsa din po nila yung pinapaano sa amin dito eh. Wala pong support. Oo nga. Sige. Hingi tayo ng support. Kaya po sana matulungan nyo rin po sila yung organization na to kasi wala pong ibang tumutulong dito sa amin. Mga katulad naming distress kundi ang Sampilak lang po. Oo nga eh. Sige. Okay. May isa pa ba? Yung pang-apat? Sige po. Salamat, Rhea. Opo. Thank you po ma'am. Salamat po. Hello. Hello po. Oo. Sino to? Pwede masabi pangalan? Ako po si Rimalin Jain Jamiri po. Rimalin. Rimalin Jain Jamiri po. Janja Mary. Oh, Rimalin, kamusta ka na? Okay lang po ako dito. Ano? Okay ka lang Okay ngayon? lang po. Sige. Anong agency mo ang Opo, ma'am. nagpaalis sa'yo? Yung agency ko po ma'am sa Sambuanga po, Paksa. Pero wala na po ngayon eh. Wala na. Sa Sambuanga yan? Bakit Opo. wala na? Sambuanga po. Wala na po. Tumatawag po ako sa kanila. Sabi nila, hindi na po ako makatulong sa'yo. Illegal human trafficking po ako ma'am. Nanggaling po ako ng Malaysia. Oh, sa Malaysia ka nang galing. So, tapos, paano ka nakaalis? Tapos dinala po ako dito sa Saudi. Hindi, paano ka nakaalis? Ano ang sinakyan mo? Paano ka na-travel from Malaysia? Una sa Pilipinas ka, di ba? Opo. Sa Pilipinas, Doon po ako sa Sambuanga, nagbarko po ako papunta sa Malaysia. Tapos doon po sa Malaysia, nag-eroplano na po ako dito sa Saudi. Oo. So, sino gumastos lahat niyan? Yung agency ko po sa Sambuanga at saka sa Malaysia po. So, pagdating mo na Malaysia, ikaw ay nag-travel at doon ka sumakay ng barko, ay ng eroplano papuntang Saudi Arabia? Eroplan. Opo. Oo. Tapos, So, tapos, dito na po ako nagtatrabaho po ako sa amo ko. Umalis po ako kasi po sinasaktan po ako. Hindi po ako sinasahuran. So, kamusta yung mga papeles mo? May papeles ka ba? Wala po akong papilis. Wala po. Mga Xerox passport lang po. Paano ka nakapunta dyan? Kung wala ka mga papeles? Ha, Rimalin? Hindi ko po alam. Yung dala ko po, passport lang at saka yung mga Xerox passport. Yun lang po ang dala ko dito. Nakapasok ka ng Saudi Arabia? Opo. Talaga, walang nag-escort sa'yo? Madami po kami, ma'am. Ha? Meron po. May escort kayo. Ilan kayong lahat? Mula sa Malaysia, mula sa Sampu. Sambuanga. Sampu po kami pumunta dito, ma'am. Diyan, mula sa Sambuanga, nagbarko. Pagkatapos mula sa Malaysia, sumakay ng eroplano. Opo.
Asa na ngayon yun, Siyam? Bukod sa'yo, asa na kaya yung mga kasama mo? Kamusta? Hindi ko po alam, ma'am, kasi nandun po kami sa airport ng Riyadh, naghiwalay-hiwalay na po kami. Escort system yan. Alam mo ba kung sino o anong pangalan ng mga yan? Yung, Nung tumulong sa'yo? nag-escort po sa amin. Oo. Yung Hindi nag-recruit ko po, sa'yo ma'am. sa Sambuanga. Hindi ko po, ma'am. Ano na? Yung alam ko po, si ano po, Adji Paksa po yung nasa Sambuanga yung nag-recruit sa amin. Anong agency? At Paksa po. Sa pakisulat mo na lang ha, i-ano mo sa chat ha. Ha? Sa messenger, bigay mo kay Ma'am Mila ha. Opo. Opo. Mm-mm. So, sinasaktan Opo, ka at hindi ka pinasusweldo. Ilang buwan kang hindi sumweldo? 8 buwan po ako hindi sinuswerduhan. Tapos yung pagkain ko po, pagtulog, tapos sinasaktan po. Ano pagkain mo? Yung pagkain po, walang pong pagkain. Paano ka Kain nabuhay? lang kami ng tinapay. Puro tinapay, talaga wala silang kanin dyan eh. Okay, so anong gusto Siguro mo po, ngayon? ma'am. Ilan taong ka na, Rimalin? Mag-22 na po ako sa edad ko personalan, pero yung passport ko po mag-26 na po ngayon. So dati yung nasa ano mo, magto-20. Magto-22 na po ako ngayon, yung personalan edad ko, pero yung passport ko po, ginawa-gawa lang. So, okay. Kailan ka umalis ng Sambuanga? Umalis po ako ng January 2 po, 19? 2015. Last year. Last year? January 2. Opo. Oo. So, may 1 taong ka na ngayon dyan. So, ilang buong trabaho mo doon sa iyong tinatrabahuan, wala kang sweldo, ganon? Sinasahuran po ako ng 6 na buwan po, tapos yung 8 buwan po hindi po ako sinasahuran. So, anong gusto mong sabihin ngayon, Rimalin? Sana po, ma'am, matulungan niyo po kami na makauwi na po kami sa Pilipinas. Yun lang po ang hinihingi namin sa inyo. Alam ba ng pamilya mo, Rimalin, na ikaw ay stranded ngayon dyan? Opo, alam na po, tumatawag na po ako sa kanila. Sige. Siguro ay tayo ay magdarasal din, ano? At habang inaayos natin yung mga papeles nyo, ano? Opo, sana po, ma'am. Oo. Paano nyo nalaman na may sampilak na pwedeng tumulong sa inyo? Yung mga ano po, ma'am, yung mga Pilipino sa labas po, Mhm. umingi po kami ng tulong sa kanila, tapos tinawagan po ni Mami Mila na may tumakas ganyan-ganyan, tapos sinundo na po kami ni Mami. Talaga, sinundo lang kayo ganun? No? Kambilis, ano? Sige, dapat ipagdasal din natin si Mami Mila, no, na makatulong pa sa inyo. O, sana po, sana mahabang buhay pa si Mami. Oo nga. So, ayan po ang mga kaibigan ng ating mga nakausap, no? Sana ay matulungan natin, no? Medyo yung iba kasi wala namang mga papeles din dahil nag-run away. At sana mga kaibigan ay ipagdasal din natin na makatulong muli tayo dito sa mga kababaihan na ito. 4 lamang po itong nakausap natin, pero sabi nila ay 6 sila at yung 2 ay wala doon sa lugar na yon, kaya hindi natin nakuha at nakausap. Well, kayo na po ang manalangin at samahan nyo kami sa panalangin para mas maiayos natin ang kaso ng mga ito. Mission accomplished. At ngayon mga kaibigan, nasa huling yugto na tayo ng ating programa. Muli po, ako ay nagpapaalam sa inyo at ito ang inyong lingkod, Penny Codemus, para sa babaeng migrante may kakampi ka, at magka-rinigan muli tayo sa susunod na Sabado. Ito po ang babaeng migrante may kakampi ka. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya,
o kapatid dito sa DWWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po.